ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming tao ang kinikilig sa ideya ng kasal dahil ito raw ay panibagong yugto ng buhay ng dalawang magkarelasyon. Pero hindi lahat ay palaging handa pagdating sa ganitong hakbang. Ikaw kabarangay, kailan mo nakikita ang sarili mo na maglalakad palapit sa altar para sa kasal mo sa isang taong mahal mo? Dear Papa Dudut, just call me Janine, 38 years old at matagal nang tagapakinig ng inyong programa na Barangay Love Stories. Na-discover ko ang inyong programa noong minsang sumakay ako ng taxi at kayo ang pinakikinggan ng driver ng mga oras na yon. Pareho pang nadala ang emosyon namin ng driver nang dahil sa kwentong binasa ninyo noon. Tungkol sa isang asawang babae na paulit-ulit na sinasaktan ng asawa niya. Pero hindi magawang makipaghiwalay dahil sa mga anak. Mabuti na lamang at natapos ko ang kwento na yon bago ako bumaba ng taxi. Mula nga noon ay naging avid listener na ako ng inyong programa. Dalang-dala ako kapag tungkol sa magkarelasyon o pamilya ang kwento na inyong iniere. May mga oras kasi na nakaka-relate din ako sa kwento na para bang ako yung letter sender. Pero hindi ko naisip noon na darating ako sa point na ako naman ang gagawa ng sulat para ikwento ang isang bahagi ng buhay ko. Yung kwento ko na sa feeling ko ay makapag-iiwan ng aral sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Sisimulan ko ang kwentong ito noong 5 taon na ang relasyon namin ni Eko. Nagkakilala kami noon sa isang outreach program na ginawa ng kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Nag-participate din kasi doon ang kumpanya nila kung saan kami nagkasama. Nang araw na yon ay mabilis kaming nagkasundo, naging close at nagkapalitan ng mga pangalan sa aming social media account. Hindi naging matagal ang ligawan namin pero masasabi ko talaga na wala sa tagal ng panliligaw ang itatagal ng isang relasyon. Grabe, sobrang traffic talaga sa area na to, no? Oo nga eh. Kakaandar lang ng sasakyan natin kanina tapos tumigil na naman tayo agad bago mag-stoplight. Iniwasan na nga natin ang rush hour pero naipit pa rin tayo sa traffic. Ganun talaga kapag family day tapos ganitong oras, B. Maraming mga tao ang nasa biyahe para umuwi galing sa mga kanya-kanyang date o family bonding. Sa bagay, may point ka dyan sa sinabi mo, B. Pero sarap talaga ng cordon bleu kanina na kinain ko dun sa bahay ng lola mo. Pati na yung buko salad nila, hindi talaga tinipid sa buko at gatas. Alam mo naman kapag dun sa bahay ni Lola ginanap ang family reunion at birthday niya, bawal tipirin ang mga rekado para sa pagkain na ihahanda nila. Kasi halos lahat ng mga kamag-anak namin, kahit yung mga nasa abroad, uuwi talaga para makipag-celebrate. Nakakatuwa nga kasi may program at pa-games pa talaga na ginawa kanina dun sa birthday ni Lola. Last year wala namang ganung pakulo, di ba? Wala nga, B. Ang gusto kasi ng mga tita ko, gawing mas espesyal ang 80th birthday ni Lola. Kaya nag-meeting pa talaga sila online para gumawa ng program at mga pa-games sa party. Grabe nga kasi ang daming nag-participate kanina. Kahit nga tayong dalawa hindi nakaligtas sa pagsali sa games, di ba? Oo, muntik pa nga sana tayong manalo sa newspaper dance kanina eh. Na out of balance kasi ako, kaya lumampasan pa ako sa nakatuping dyaryo habang buhat kita. Feeling ko nga, kailangan ko na talagang mag-diet. Mukha kasing nabibigatan ka na sa akin. Uy, hindi ah. Ang sexy mo kaya lalo na kanina. Kita mo nga, ang daming nakapansin ng mga kamag-anak ko na pumayat ka raw. Mas mataba ka raw nung uli ka nilang nakita. Tinanong nga nila kung ano raw ba ang diet ko.
Sabi ko mahilig lang akong kumain ng stress sa trabaho kaya pumapayat ako. Yung isang tita mo na pinsan ng mami mo, nakailang tanong sa akin kung pinaghahandaan ko na raw ba yung pagbuo natin ng anak kaya nagpapapayat ako. Talaga? Ano namang sabi mo? Ang sabi ko, wala pa sa plano natin yun. Ni hindi pa nga tayo kasal tapos anak agad ang hinahanap nila sa atin. Si Lola nga, nakailang tanong din sa akin kanina kung kailan ba natin siya bibigyan ng apo sa tuhod. Actually, B, tinanong niya rin ako kanina nung kaming dalawa lang ang magkatabi sa sofa. Ang sabi niya pa, sana raw sa susunod na taon may kasama na tayong baby sa birthday niya. Masyado talagang excited si Lola na lalong palaki ng pamilya namin. Pero hindi ko rin naman siya masisi dahil karamihan sa mga pinsan ko na mas bata pa sa akin, may asawa at mga anak na. Yung mga pinsan mo na madalas nangungutang sa'yo, di ba? Oo, sila nga. Kita mo yun? May mga anak na nga sila pero parang hindi pa nila talaga kaya na bumuo ng pamilya. Kaya dapat, hindi minamadali ang pagpapakasal at pagbuo ng pamilya. Mas mahirap na ang buhay ngayon kumpara sa panahon ni na Lola. Kaya dapat din na maging mas tripling handa tayo bago tayo pumasok sa ganong klase ng responsibilidad. Papadudot masasabi ko na magkaiba kami ng ugali ni Echo. Sa aming dalawa, siya yung mas mahilig sa mga sorpresa. Mas makulit at mas maraming pakulo pagdating sa relasyon. Siya rin ang nagpaplano madalas ng mga out of town vacation namin. At maaga pa lang ay sinasabi na niya sa akin ang mga plano niya. Sa totoo lang kasi ay hindi ako mahilig magbakasyon. Lalo na sa malalayong lugar, Papadudot. Medyo workaholic kasi akong tao kaya ayoko nang naiiwan ang matagalang trabaho ko sa opisina. Naiintindihan ko naman paminsan-minsan na kailangan din nating mag-relax at lumayo sa trabaho. Pero para sa akin kasi parte na ng pag-relax ko ang trabaho na ginagawa ko. At dahil nga sa tagal ng relasyon naming dalawa, kada family gathering na nagaganap, mapapamilya man ni Echo o pamilya ko ay palaging tinatanong kung kailan ba kami lalagay sa tahimik na buhay. Minsan nga ay pinipilosopo ko na lamang sila at sinasabi ko na tahimik naman ang buhay namin ni Echo. Sa sobrang tahimik ay halos hindi na kami nag-aaway na dalawa. Nakakasawa na rin kasing sagutin ng mga paulit-ulit na tanong nila, Papadudot. Hindi ko rin nagigets noon kung bakit parang kailangan pa na updated sila sa mga plano namin ni Echo para sa relasyon naming dalawa. Kami ni Echo ang magkarelasyon kaya kami lang dapat ang nakakaalam ng mga plano at depende yon sa amin kung sasabihin namin sa kanila. Yun tuloy ang madalas naming napag-uusapan ng katrabaho kong si Alice. Lalo na noong nagkasama kami sa binyag ng anak ng isa pa naming katrabaho, Papadudot. Alice, ang bongga ng birthday party ng anak ni Patricia, no? Correct ka dyan. Alam mo bang narinig ko kanina na pinag-uusapan ng dalawang bisitang tungkol sa venue na to? Ano namang sabi nila? Malaki raw ang ginastos ni Patricia para sa birthday party. Halata naman. Sa setup pa lang nitong party, kabog na kabog na. Ang daming mga batang bisita pero parang hindi sila nahubusan ng papremyo sa pag-games nila. Tapos iba pa yung papremyo nila kanina para sa games ng matanda. Tingnan mo nga yung pagkain dun sa mahabang lamesa. Hindi pa nangangalahati pero nire-refillan na kagad ng mga waiter. Nag-birthday party din yung anak ko noon pero hindi ganito kabongga. Ayoko rin gumastos ng malaki para sa isang araw lang na birthday party, no? Kanya-kanyang trip lang din naman yan. Saka di ba nakwento rin ni Patricia na ang tagal bago sila nabigyan ng anak ng asawa niya? 4 na beses yata siyang nakunan nun, tama ba? Ang pagkakatanda ko, 5 beses siyang nakunan kasi may problema ang matris niya. Buti nga kahit papaano, nabigyan sila ng anak ng asawa niya. Ang hirap kaya para sa mag-asawang walang anak. Ibig sabihin lang nun, may perfect timing para sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. Pero grabe, ang cute ng anak ni Patricia, no? Sobra! Tuwang-tuwa ako dun sa bata habang pinapanood ko siyang buksan yung regalo ko para sa kanya. Ang higpit ng yakap niya sa binigay ko na stuffed toy na unicorn. Mahilig siya sa stuffed toys, di ba?
Oo, kaya yun ang niregalo ko sa kanya. Nakakagigil lang talaga yung cuteness niya, lalo na kapag ngumingiti siya at lumalabas yung 2 dimples niya. Para tuloy, gusto ko na rin magkaanak kapag nakikita ko siya. Gusto mo pala eh. Bakit hindi pa kayo magpakasal ni Echo? Ang sabi ko, parang gusto ko pa lang, pero hindi pa naman talaga buo ang loob ko. Alam mo, hindi ko talaga magets kapag nagiging topic natin ang tungkol sa bagay na yan. Ano namang mahirap intindihin sa hindi pa buo ang loob ko para bumuo kami ng pamilya? Hindi ko magets kasi parehas naman kayong may maayos na trabaho ni Echo. And so? Matagal na rin kayong magkarelasyon kaya bakit hindi pa kayo magpakasal? Kasi nga, ayoko pa. Alam ko sa sarili ko na hindi pa ako handa. Marami pa akong plano sa buhay ko. Gaya ng, Gusto ko pang tumaas ang posisyon ko sa trabaho natin. Gusto ko makakuha ng sarili kong sasakyan at makapag-travel din abroad. pwede mo namang gawin yan kahit kasal na kayo ni Echo. Hindi ganun kadali yun. May mga bagay ako na gustong gawin na para lang muna sa sarili ko. Oo, kasama si Echo sa mga plano ko para sa future. Pero marami pa akong gustong gawin sa buhay ko bago ako magpakasal at bumuo kami ng pamilya. Papadudot, career woman talaga ako at kahit wala na sa kalendaryo ang edad ko ay marami pa rin akong plano sa buhay at trabaho ko. Marami po akong goals na hindi naaabot kaya hindi ko talaga priority ang pagbuo ng pamilya. Alam ko naman na iba na ang setup ng pamilya ngayon kumpara sa pamilya noon. Mas malaya na ang isang babae na gawin ang gusto niya kahit na may asawa at anak na siya. Pero ganoon pa man alam ko na sa oras na magpakasal na kami ni Echo ay magkakaroon ako ng malaking adjustment sa buhay ko at kasama na doon ang career ko. Naalala ko pa nga ang sabi ni Echo noon na ang gusto niya sana kapag nagpakasal kami ay nasa bahay na lamang ako para matutukan ang pag-aalaga sa anak namin. Bagay naman papadudot na labis kong tinutulan. Mataas ang tingin at respeto ko sa mga housewife pero alam ko sa sarili ko na hindi ako ganong klase ng asawa sa hinaharap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi lang ang pamilya namin ni Echo ang nangungulit at nagtatanong tungkol sa kung kailan ba kami magpapakasal at pagkakaanak. Pati na ang mga kaibigan namin ay palaging tinatanong yon kapag nagkikita-kita kami sa labas. Sa circle of friend kasi namin ni Echo, kaming dalawa na lamang ang hindi pa kasal at wala pang anak. Inaanak nga namin halos lahat ng mga anak ng mga kaibigan namin. Kaya may mga oras noon na nakakapagod din talagang sagutin yung paulit-ulit nilang mga tanong. Pero minsan ay napapansin ko na sinasakyan ni Echo ang mga tanong na yon. Humihirit siya at sinasabi na kung siya ang tatanungin ay handa na raw siya. Napakasalan ako anytime sa kahit saang simbahan man. Siyempre tinatawanan ko lamang yon dahil ayokong gawing seryosong usapan ang tungkol sa bagay na yon. Ang pagpapakasal at pagkakaroon ng anak ay hindi naman contest na kailangan naming makipag-unahan. Maraming bagay o aspeto ang dapat na i-consider bago pumasok sa ganitong klase ng responsibilidad. Hindi pwede yung handa lang kami para masabi na oras na para magpakasal at bumuo kami ng isang pamilya, papadudot. Grabe tita, solid sa sarap talaga tong potsero na niluto nyo. Halata nga. Parang pang-anim na kuha mo na yata ng kanin at ulam yung nasa plato mo eh. Mami! Binabantayan mo ba talaga pagkain ni Echo? Napansin ko lang naman na naparami yung kinakain niya. Nakakatuwa nga eh. Paano naman po hindi mapaparami ang kain niya? Paborito niya yung ulam na niluto niyo. Alam ko yun. Nabanggit mo yun dati at sinadya ko rin talaga na magluto ng potsero dahil alam ko na dito maghahapunan si Echo. Ay, wow! Talaga po tita? Oo. Naku, thank you po tita. Kung alam nyo lang, dito lang po talaga ako sa bahay nyo nakakakain ng masarap na potsero.
Dalas-dalasan mo kasi ang pagdalaw dito sa bahay para palagi kitang ipagluluto ng paborito mong ulam. Baka naman po makalimutan nyo ng iluto ang mga paborito ko dahil kay Eko ha. Di ka pa ba nagsasawa sa luto ko? Kahit kailan, hindi ako magsasawa sa mga luto nyo. Yan lang kasi yung hindi ko namana sa inyo. Madali naman pag-aralan ng pagluluto. Kailangan mo na ring simulan ngayon na gawin yon. Dahil kapag nagpakasal na kayo ni Eko, ikaw naman ang magluluto para sa kanya. Matagal pa naman pong mangyayari yun, Mami. Bakit naman matagal pa? Wala pa po yun sa plano namin. Aba, dapat pinagpaplanuhan nyo na yan ni Eko. Baka nakakalimutan mo. Wala na sa kalendaryo ang edad nyo pareho. Ano naman po kung wala na sa kalendaryong edad namin? Ibig sabihin, napag-iwanan na kayo ng mga tao sa paligid nyo. Yan din po ang sabi ng lola ko. Lahat po kasi ng kapatid ko, may asawa at mga anak na. Ako na lang po ang iniintay niya na magpakasal at magkaanak. Kita mo na, Janine? Hindi mo dapat hinahayaan na mapag-iwanan kayo ni Eko. Hindi naman po paunahan ng pag-aasawa at pagbuo ng pamilya. Kailangan pinaghahandaan po yun. Pero handa na kayo pareho, di ba? Hindi pa po. Bakit naman hindi pa? May mga goal pa po kasi ako sa trabaho ngayong taon at sa susunod na taon. Kailangan ko po munang unahin na maabot yung goal na yun bago ko magdesisyon tungkol dyan. Nandyan lang naman palagi ang trabaho, anak. Hindi yan mawawala. Pero ang edad at panahon ninyo ni Eko, lumilipas yan at hindi na pwedeng ibalik. Kaya dapat, hindi mo sinasayang sa trabaho ang lahat ng oras mo. Hindi naman po pagsasayang ng oras ang ginagawa ko sa trabaho. May mga plano lang po talaga ako na gustong matupad. May mga goal ako na gustong maabot pagdating sa career. Basta ako, tita. Ready na akong pakasalan si Janine. Kahit kailan at kahit saang simbahan pa niya gusto na magpakasal kami. Papadudod, may mga oras na hindi ko na napipigilan ang sarili ko na mainis kapag ang topic ng pagpapakasal ang paulit-ulit naming pinag-uusapan. Lalo na kapag may mga oras na sinasakyan nyo ni Eko. Ako kasi talaga yung naiipit kasi parang nawawalan ako ng kakampi. May mga oras kasi na sumasang-ayon talaga si Eko sa sinasabi ng ibang tao at dadagdagan niya pa nang naghihintay lamang siya na maging handa ako sa bago niya ako alokin ng kasal. Pero kung siya ang aalokin ko ng kasal ay kahit daw sa araw na yon ay kaagad niya akong pakakasalan. Hindi naman lingid sa kalaman ni Eko ang iba ko pang plano sa trabaho at sarili ko na gusto ko pang ma-promote kaya kailangan ko ring magpakasipag at magpasikat sa mga boss ko. Kaya nga may mga oras na natatanggihan ko ang mga out of town vacation na plano niya. Kasi noong mga panahon na yon ay nagpapakitang gilas talaga ako sa opisina namin. Bukod sa nakukulitan ako sa mga nagtatanong tungkol sa kung kailan ba kami magpapakasal, nape-pressure din talaga ako sa trabaho ko o papadudot. Tagal na rin pala mula nung huling beses na kumain tayo sa restaurant na to, no? Oo, parang halos 1 taon na rin yung nakalipas. Ang layo din kasi nito mula sa workplace natin pareho eh. Pero worth it naman puntahan at kainan, di ba? Sobrang worth it. Ang sarap kaya ng kare-karing bagnet nila dito saka blueberry cheesecake. Nasira na naman tuloy yung diet ko. B, hindi mo kailangang mag-diet kasi hindi ka naman talaga tumataba. Akala mo lang yun, pero tuwing magtitimbang ako, palaging may nadadagdag sa bigat ko. Kahit dumoble pa ang timbang at lapad mo, hindi pa rin magbabago ang pagmamahal ko para sa'yo, B. Naku, humihirit ka na naman dyan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam mo naman kung gaano ako kapatay na patay sa'yo, di ba? Patay na patay talaga. Oo, kasi di ba, 2 beses mo akong binasted nun. Kasi ang sabi ko, hindi ko pa priority ang pakikipagrelasyon noon. Kakalipat ko lang sa bagong trabaho ko kaya stressed pa talaga ako nung mga oras na yun. Oo, alam ko yun. Kaya nga hindi ka agad ako sumuko. Kahit parang wala nang pag-asa na sasagutin mo ako.
Grabe ka naman, B. Nung una pa lang may pag-asa ka na talaga sa akin. Siyempre medyo nagpapakipot lang talaga ako, saka alam ko rin sa sarili ko na hindi pa ako handang pumasok sa relasyon nung nakilala kita. Ayoko lang din na maging unfair sa'yo noon, kaya hindi muna kita sinagot. Oo, alam ko na rin yun. Kasi nasabi mo na rin sa akin ang tungkol doon. Pero thank you ah. Thank you saan? Kasi sa dinami-dami ng manliligaw mo, ako ang pinili mong sagutin. Makarami ka naman. Dalawa lang naman yung nagkasabay naman ligaw sa akin noon. At ikaw lang ang in-entertain ko. Akala ko nga hindi mo na uli ako tatawagan nung binasted uli kita sa pangalawang pagkakataon eh. Sinubukan talaga kitang tiisin. Pero ayun, hindi ko kaya. Kasi mahal na mahal talaga kita. Mahal na mahal din kita, B. Ay, ang sarap namang marinig ng mga salitang yan mula sa'yo, B. Pero grabe, ang bilis talaga ng panahon. Hindi ko napansin na 5 taon na pala ang relasyon nating dalawa. Ako rin, B. Akala ko nga, hindi mo matatagalan yung ugali ko kasi sobrang topakin ko. Okay lang, kasi mabilis naman ako nasanay. Grabe ka sa akin! Pakasal na tayo, B. Ano ka mo? Ang sabi ko, magpakasal na tayo, Janine. Ano bang nakain mo? Ba't ganyan ka magsalita? Hindi ko kailangan kumain ng kahit na anong kakaibang pagkain para itanong sa'yo ang tungkol sa kasal. Wala pa akong singsing ngayon pero handa na ako. Handa na akong pakasalan ka. Kahit mamaya o bukas at kahit saang simbahan mo pa gusto. Eko. Hindi na tayo bumabata, Janine. Gusto ko at gusto na rin ng pamilya ko na magpakasal tayo at magkaroon ng anak. Kaya ayoko nang sayangin ang pagkakataon na to para ayain kang magpakasal. Matagal ko nang alam sa sarili ko na handa na ako. Kaya gusto ko na sana Sorry, Eko, pero ayoko pa. Ayokong pag-usapan ng kahit ano tungkol sa kasal. Kasi hindi pa ako handa. Hindi pa ako handa na magpakasal sa'yo at bumuo ng pamilya. Sana maintindihan mo na ayoko pa talagang magpakasal sa ngayon. Papadudot sigurado na ako na si Eko ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Siya lang ang lalaking nakikita ko na kasama sa altar at kapalitan ng pangako na habang buhay na pagsasama. Si Eko lang ang lalaking gusto ko na maging tatay ng mga magiging anak ko sa hinaharap. At bago ang gabi ng pagpopropose niya sa akin ay napansin ko na yung pagiging balisa ni Eko. May mga oras kasi noon na nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin tapos kapag napatingin ako sa kanya, napapangiti na lamang siya bago umiwas ng tingin. Tapos napapadalas pa noon na isinisingit niya sa usapan namin ang tungkol sa plano para sa future naming dalawa. Kung saan ko raw ba gustong magpakasal. Kung ilan ang gusto ko na maging anak namin. Kung saan ko gusto na tumira at kung ano-ano pang bagay na tungkol sa buhay may pamilya. Medyo kinakabahan na talaga ako noon kasi may kutob ako na kung saan papunta ang mga kakaibang kinikilos niya. Hanggang sa dumating na nga ang gabi ng pagpopropose niya sa akin. At nang gabi na yon, halo-halo na ang emosyon na nararamdaman ko. Hindi ko na rin halos maintindihan at isa lang ang sigurado ako. Hindi pa ako handa na magpakasal kay Eko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot medyo kinakabahan din ako kay Eko noon kasi nakita ko kung paano namula ang mga mata niya at nagpigil pa ng luha nang sabihin kong hindi pa ako handa na magpakasal sa kanya. Nagbitaw siya ng malalim na buntong hininga bago saglit na tumahimik. Saglit po kaming nagpakiramdaman bago naging seryoso ang boses niyang tinanong kung tapos na ba akong kumain at nang sabihin kong oo ay kaagad na niyang kinuha ang bill namin at binayaran yon. Sinabi niya na ihahatid na niya ako pauwi. Nang pauwi na kami sakay ng kotseng minamaneho ni Eko ay naging tahimik lamang talaga kami sa loob. Sobrang awkward talaga kasi wala ni isa sa amin ang bumasag sa katahimikan na yon.
At pagkatapos ng gabing yon ay naramdaman ko ang panlalamig ni Eko sa relasyon naming dalawa. Hindi na niya ako masyadong tinatawagan at tinetext. Hindi na rin siya masyadong nag-reply sa akin. Naintindihan ko na nasaktan ko siya pero labis akong nalulungkot noon. Kasi hindi niya naiintindihan ang sitwasyon ko, Papa Dudut. Oh, bakit ang lalim ng buntong hininga mo dyan? Wala lang. Anong wala lang? Parang halos lalabas na yung utak mo sa lalim ng buntong hininga mo. Ang OA ah. Ang OA din naman kasi ng buntong hininga mo. Ano ba kasing problema mo? Wala. Ayos lang ako. Wala? Talaga? Kahit halos hindi mo pa nagagalaw yung in-order mong one-piece chicken with spaghetti at soft drink? Wala rin kasi kung ganang kumain ngayon. Alam mo, puro ka wala. Ano ba kasi talagang gumugulo sa isip mo? Sabihin mo na sa akin para kahit papano, gumaan ang pakiramdam mo. Ay, Hindi okay ang ginagawa mong pagsasarili dyan sa iniisip mo o kung sa ano man yung problema mo. Dapat dyan kinukwento mo para naman maging maayos kahit papano yung nasa dibdib mo. Hindi yung puro kabuntong hininga tapos... inalok ako ng kasal ni Eko nung 1 linggo. OMG talaga? Oo. So ibig sabihin, magpapakasal na kayong dalawa? Grabe, Janine. Finally, naisipan mo na rin lumagay sa tahimik. Hindi yung puro trabaho na lang yung inaatupag mo. Sa wakas, mararanasan mo na rin kung gaano kasarap yung pakiramdam ng maging asawa. Sobrang excited na ako para sa'yo. So, kailan yung planong magpakasal at saang simbahan? May kilala akong wedding organizer na pwede makatulong sa inyo. Sabihin mo lang sa akin kasi malaki magbigay ng discount yun. Tsaka, ano pa sabi ng mami mo? Sigurado ako na pati siya. Excited na para sa inyong dalawa ni Eko. Hindi ako sumagot ng oo nung alukin ako ng kasal ni Eko. Ano? Hindi pa kami magpapakasal. Bakit naman? Hindi pa nga ako handa. Yun naman ang palagi kong sinasabi pag nagtatanong kayo sa akin kung bakit hindi pa kami nagpapakasal ni Eko. Ayoko pa. Kasi marami pa akong plano sa buhay. Bakit hindi mo isama si Eko sa mga plano na yun? Gusto ko pa na i-enjoy ang buhay nang walang kahit na anong responsibilidad na nakatali sa akin. Sigurado naman na akong si Eko na ang gusto kong makasama habang buhay pero hindi pa ngayon. Marami pa akong gustong marating habang hindi pa kasal at wala pa kaming anak. May mga sariling goal pa ako na gustong maabot na pwedeng ma-delay kapag nagsimula na kaming bumuo ng pamilya ni Eko. Ano namang sabi ni Eko nang tanggihan mo yung alok niya sa'yo? Tumahimik lang siya noon tapos hindi na kami halos nag-usap. Iniiwasan niya rin ako. Hindi niya sinasagot mga tawag ko. Malamang nasaktan yung tao kaya tatahimik talaga yun. Hindi rin naman naging madali sa akin yung naging sagot ko sa kanya. Mahirap din yun pero ayokong isipin niya na ready na rin ako kagaya niya. Ayokong umasa siya na kaya ko nang mag-settle down kami anytime. Hindi pa kasi talaga ako handa. At ayoko rin na gumawa ng desisyon na pwedeng pagsisihan ko sa hinaharap. Okay, nagigets ko ng point mo. Pero, hindi ko rin naman masisisi si Eko sa ginagawa niyang pag-iwas sa'yo kasi nga, sobrang nasaktan yung tao eh. Bigyan mo lang ng konting oras para makapag-isip-isip siya tapos subukan mo ulit siyang kausapin. Subukan mong ipaliwanag ang dahilan kung bakit hindi ka pa handa na magpakasal sa kanya. Papa Dudut, hindi ko talaga alam kung ano bang mahirap intindihin sa salitang hindi pa ako handa. Kailangan ko bang ipaliwanag sa lahat ng mga tao nakapaligid sa akin na hindi pa ako handang magpakasal kasi may iba pa akong priority sa career ko? Na gusto ko pang ma-promote sa trabaho at may ibang mga plano pa ako at dahil alam ko sa sarili ko na hindi pa talaga ako handa. Ayoko namang tanggapin ang alok na pagpapakasal ni Eko sa akin kung alam ko sa sarili ko na napipilitan lamang ako. Ayoko rin talagang saktan ang damdamin ni Eko dahil mahal ko siya. Pero gusto ko lang talagang magpakatotoo. Kaya hindi ko talaga alam noong una kung nagkamali ba ako sa ginawa ko na pagtanggi sa alok na pagpapakasal ni Eko. Hindi lang naman siya ang nasaktan kung hindi pati na rin ako dahil sa pag-iwas
na ginagawa niya sa akin noon. Nasasaktan ako, Papa Dudut, kasi parang hindi niya man lang sinubukang intindihin ang sitwasyon. Sa kabilang banda, ako pa rin ang gumawa ng paraan para muli kaming magkausap ni Echo. Hinintay ko siya na makalabas sa building kung nasaan ang opisina nila. Eko, sandali lang. Anong ginagawa mo dito? Hinintay talaga kita para makapag-usap tayong dalawa. Kailangan ko makauwi ka agad, kaya sa ibang araw na lang tayo mag-usap, Janine. Eko, please naman. Huwag mo kong iwasan. Alam mo na kailangan nating mag-usap ngayon. Ano pa bang kailangan nating pag-usapan? Yung tungkol sa ating dalawa. Janine, malinaw naman, di ba? Malinaw na hindi mo tinanggap ang alok kung pakasalan mo ko. Oo, pero hindi naman ibig sabihin no na ayoko na magpakasal sa'yo. Wala naman akong balak na tapusin yung relasyon natin eh. Parang ganun na rin yun. Dahil pinaramdam mo sa akin na ayaw mo akong pakasalan. Tinanggihan ko yung alok mo ng kasal hindi dahil ayokong magpakasal sa'yo. Hindi pa nga kasi ko handa. Pero bakit nga? Bakit hindi ka pa handa hanggang ngayon? Janine, ilang taon na tayong magkarelasyon. Kulang na nga lang. Magsama na tayo sa iisang bahay dahil sobrang kilala na natin ang isa't isa. Ang hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit palagi mong sinasabi na hindi ka handa. Mahal mo naman ako, di ba? Oo, sobra. At wala akong ibang gusto na makasama habang buhay kung hindi ikaw lang, Eko. Yun naman pala. Bakit hindi ka pa magpakasal sa akin kung mahal mo naman pala ako? Kasi ayoko ngang madaliin yung bagay na alam kong hindi pa ako handa. Eko, alam mo naman ang pinagdaanan ko sa buhay, di ba? Maagang nagpakasal sina Mommy at Daddy noon kaya hindi naging madali ang buhay namin habang lumalaki ako. Naranasan ko kung paano tipirin ni na Mommy baon namin para lang may pambayad ng bill sa bahay. Nagutom ako nung bata pa ako pero hindi ko yun sinabi kay Mommy. Kasi nga alam kong sobrang gipit kami sa pera. Nag-working student ako para lang makatulong sa bahay at makatapos ng pag-aaral ko. Marami kaming hirap na pinagdaanan bago naging maayos at magaang ang buhay namin. Kung iniisip mo na baka mararanasan yun ng magiging anak natin, hindi ko hahayaan na mangyari yun. Pareho tayong may trabaho at magtutulungan tayo sa lahat ng bagay. Pero natatakot pa rin ako, Eko. Palagi kong naririnig nun kay Mommy na marami pa siyang bagay na gustong gawin sa buhay bago sila nagpakasal ni Daddy. Hindi siya nagsisisi sa pamilya na meron siya ngayon. Pero nagsisisi siya na hindi niya nagawang enjoyin yung buhay niya nung wala pa siyang anak. So, natatakot ka na baka magsisi ka sa oras na pakasalan mo ko? Hindi sa ganon, Eko. Natatakot ako na baka magsisi ako sa oras na itali ko na yung sarili ko sa isang napakalaking responsibilidad. Hindi naman laro ang pagpapakasal eh. Mas lalong hindi laro ang pagbuo ng sariling pamilya. Marami pa akong gustong marating sa career ko at marami pa akong goals na gustong maabot. Hindi mo ba maaabot ang mga yon ng kasama ako? Gusto kong patunayan sa sarili ko na mas may itataas pa ang estado ng buhay ko sa sarili kong pagsisikap. Gusto ko rin munang makita na mas gumanda pa ang takbo ng career ko. Hindi rin tumadali para sa akin. Nahihirapan ako, maniwala ka man o hindi. Takot na takot din ako. Kasi baka mawala ka sa akin. Eko, mahal kita. At kung talagang mahal mo ko, irerespeto mo yung desisyon ko. Papa Dudut, wala talaga kaming naging major na away noon ni Echo. Kahit magkaiba kami ng personality ay hindi yun naging issue sa ilang taon na relasyon naming dalawa. Pero nang taon na yon ay masasabi ko talagang nasubok ang katatagan naming pareho. Ilang buwan na pareho kaming tuluyan ng lamig sa isa't isa na akala ko ay mauuwi na talaga sa hiwalayan. Pagkatapos kasi naming mag-usap ay humingi muna ng space si Echo mula sa akin na ibinigay ko naman sa kanya. Hindi ko alam kung naiintindihan niya ba ang point ko na ayoko lang na maranasan
ng magiging anak namin ang naranasan ko noon sa pamilya ko. Ayokong bumuo ng pamilya na wala masyadong maayos na plano. Kaya naman halos 2 buwan din na wala kaming komunikasyon ni Echo at sa mga buwan na yon ay pinilit kong mag-focus sa trabaho. May mga oras na hindi ko mapigilang maiyak, lalo na kapag nasa bahay na ako dahil sobrang nami-miss ko na si Echo. Hanggang sa dumating ang araw na siya na mismo ang gumawa ng paraan para muli kaming magkausap at magkaayos. Muling naging maayos ang relasyon namin ni Echo. Sinabi niya na naiintindihan niya na raw ang sitwasyon ko bilang isang babae at kaparehas niya na hindi pa handa sa mas malaking responsibilidad sa buhay. Nakakatuwa lang kasi naging bukas ang isipan niya para sa naging desisyon ko noon. Alam ko na hindi talaga madali sa kanya ang ibinigay kong sagot. Pero binigyan niya pa rin ang pagkakataon na maayos ang relasyon namin. Isang pagkakataon na pareho naming hindi pinagsisisihan. Pagkalipas kasi ng 3 taon ay nagpakasal na kami ni Echo at ngayon ay may 2 ng anak. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko, Papa Dudut, at sana ay may naiwan ding aral ang kwento naming ito na hindi dapat minamadali ang isang desisyon lalo na kung ito ay makakaapekto sa buhay natin. Bago tayo pumasok sa isang panibagong yugto ng buhay natin ay dapat alam natin sa sarili natin na handa tayo physically, financially and mentally. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Janine. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1